Hi guys! Ito na naman tayo, another day, another car review naman na tayo. No? Ito pala ang Innova G Automatic 2026. Kaya pag-usapan natin kung magkano ang SRP, magkano monthly, at saka magkano down payment. Pero bagong lahat, pag-usapan muna natin kung anong specs netong Innova G Automatic Transmission 2026. Kaya let's go! Bago ka bumili ng MPV ngayong 2026, sandali muna. Ito ang bagong Toyota Innova G-AT 2026. Pero worth it pa ba siya ngayon? O may mas better na option sa presyo niya? Sa video na to, himay-himayin natin ang exterior, interior, features, ride comfort, at kung sulit ba talaga siya for family use. Kung plano mong kumuha ng Innova o nagdadalawang isip ka pa, panoorin mo muna to hanggang dulo. Let's go! Engine type: 4-cylinder, inline, 16-valve, DOHC with VNT turbo plus intercooler. Ano ibig sabihin nito? 4-cylinder inline, 4 na piston na naka-straight line, balanse at tipid sa maintenance. 16-valve, bawat cylinder may 4 valves, 2 intake, 2 exhaust. Mas magandang airflow equals mas efficient. DOHC, dual overhead camshaft, 2 camshaft para mas precise ang bukas-sara ng valves, mas smooth at mas responsive. VNT turbo plus intercooler, may turbo na adjustable ang boost depende sa apak mo sa gas. Yung intercooler nagpapalamig ng hangin bago pumasok sa engine, mas malakas at mas efficient. Displacement: 2755cc, 2.8 liter. Ibig sabihin, malaki ang engine size niya. Mas malaking displacement equals mas malakas humatak lalo na pag puno ang sakay o may karga. Maximum power: 174 PS at 3,400 RPM. Anong 171 horsepower? Ito ang pinakamataas na lakas na kayang ibigay ng makina. Maganda para sa overtaking at highway driving. Maximum torque: 360 Nm at 1,200 to 3,400 RPM. Ito ang pinaka-importante sa diesel. Malakas humatak kahit mababa pa ang RPM. Hindi hirap kahit 7 to 8 passengers. Perfect for city driving at paahon. Diesel engines like this are known for malakas sa torque, tipid sa diesel at pangmatagalan. Fuel system: common rail diesel injection. Modern diesel system na mas pino ang injection ng fuel. Result: 1. Mas tahimik kumpara sa old diesel. 2. Mas tipid. 3. Mas malinis ang sunog. Transmission: 6-speed automatic. Smooth shifting, comfortable sa traffic. Mas malalim ang driving lalo na pang family car. Windshield features: 1. Laminated safety glass. 2 layer ng glass na may plastic film sa gitna. Kapag nabasag, hindi siya basta magsha-shatter. Didikit lang ang basag sa film for safety. 2. Green tinted glass, UV protection. May light green tint from factory. Nakakatulong bawasan ng init at glare ng araw. May basic UV protection din. 3. Wiper system front. Intermittent or adjustable speed wipers. Malakas ang coverage sa buong harap. Useful sa heavy rain, lalo na sa Pilipinas. 4. Washer system. May built-in washer nozzle, pang-spray ng tubig para malinisan ang windshield habang nagwa-wiper. Front grille. Ano ang meron? 1. Black or dark chrome finish. Elegant at medyo sporty ang dating, hindi plain plastic look. 2. Horizontal slot design. May layered or horizontal lines design, mas premium tingnan kumpara sa basic mesh type. 3. Toyota emblem at front center. Nasa gitna ang logo. Hindi illuminated. Standard lang. 4. Air intake opening. Functional siya, hindi lang design. Dito pumapasok ang hangin papunta sa radiator, intercooler dahil turbo diesel ang 2.8L. 5. Integrated with front bumper. Hindi standalone, naka-integrate sa bumper design. Mas solid at modern ang front look. Headlights. Ano ang features? 1. Halogen projector headlights. Projector type kaya mas focused ang ilaw kumpara sa reflector.
Halogen bulb pa rin, hindi pa full LED sa G variant. Malinaw sa gabi pero hindi kasing puti ng LED. 2. Manual leveling. Pwedeng i-adjust ang taas-baba ng headlight beam. Useful pag puno ang sakay para hindi nakakasilaw sa kasalubong. 3. Auto on-off light sensor. Automatic nag-o-on ng ilaw pag madilim. Nag-o-off pag maliwanag. Convenient lalo na sa parking at gabi. 4. Integrated turn signal. Nasa headlight housing ang signal light. Amber color. Mga sir, wait lang. Introducing the vacuum adsorption bracket. Strong suction, stable at safe sa dashboard mo. Hindi ito ordinaryong suction. Vacuum lock system siya. Ikutin mo lang sa lock and boom, solid kapit. Walang alog, walang laglag. 1. Strong vacuum suction. 2. Hindi nakakasira ng dashboard. 3. 160 degrees viewing angle. 4. Premium metal finish, sleek and modern look. Para sa daily commute, grab drivers, road trips o kahit simpleng drive lang. Upgrade your driving experience today. Order now bago maubos ang stocks. Mga sir at ma'am, drop ko na lang ang link ng car phone holder. Siguradong legit at maaasahan. Check na ang link below. Tara, tuloy natin ang review sa Toyota Innova G Automatic. Dimensions, overall size. Length, 4,735 mm. Width, 1,830 mm. Height, 1,795 mm. Ito yung panglahat na sukat ng Innova mula harap hanggang likod at sa side to side pati taas niya. Wheelbase, between front and rear wheels, 2,750 mm. Typical sa 2.8G AT. Mas mahaba ang wheelbase equals mas stable sa road at mas comfortable ang ride. Seating capacity, 7 hanggang 8 passengers. Depende sa seating configuration. Normally, 7-seaters ang common sa GAT. Wheel and tire size. Wheel size, 16 inches alloy. Tire size, 205/65R16. Stock setup niya ay medyo standard na 16-inch wheels and radial tires. Binibigyan ito ng comfortable ride at mas tipid na suspension feel para sa family trips at everyday driving. Ano ibig sabihin ng 205/65R16? 205 ang lapad ng gulong sa millimeters. 65 aspect ratio. Taas ng sidewall equals 65% ng 205. R. Radial construction. 16. Rim diameter in inches. Kung anong laki ng rim. Ang kombinasyon na ito ang common sa Innova para hindi sobrang mabigat ang suspension at mas komportable pa ang ride lalo na kung puno ang sakay o may karga. First row, driver and front passenger. Anong meron? Seats. Fabric seats, comfortable for daily use. Adjustable driver seat, manual. Comfortable and functional, hindi leather pero mas tipid sa maintenance. Driver's seat adjustments. Manual 6-way adjust, front-back, up-down, recline. Pwede mo i-tune ang seat para swabe ang driving position. Steering wheel. Tilt adjustable steering. Audio and phone controls sa steering. Mas madaling i-control ang infotainment at calls habang nagda-drive. Dashboard layout. Simple pero functional. Easy to reach ang mga controls. Modern look para user-friendly ang interface. Instrument cluster sa likod ng steering. Analog gauges, speedometer plus tachometer. Multi-information display, MID. Nagpapakita ng fuel economy, trip info at warnings. Infotainment system, touchscreen display, Bluetooth, USB, AUX connectivity, may radio at phone mirroring support depende sa year. Basic multimedia but complete enough for daily use. Climate control, manual air conditioning, front vents for first row, cool ang cabin kahit mainit lalo sa Pilipinas. Ports and storage, USB ports sa front, cup holders, door pockets, center console storage, practical na space para sa mga gamit.
windows and mirrors, power windows front and rear, power adjustable side mirrors, easy adjust kahit nasa seat ka. Other first row features: keyless entry with remote, front map lamps, sun visors, may mirror sa passenger side. Basic comforts para sa everyday driving. Second row, anong meron? Seating, captain seats, typical sa 7-seater, or bench seat, optional, depende sa setup. Spacious at comfy, lalo na sa long trips. Legroom and headroom, maluwag ang legroom at headroom. Comfortable kahit adult ang mauupo sa second row. Slide and recline function, pwede slide forward or backward. May recline ang seat back. Pwede i-adjust para mas komportable, especially on long drives. Rear air vents. Vents sa back ng center console. Cool ang second row lalo na sa mainit na panahon. Armrest and cup holders. Fold-down armrest sa middle kung captain seats. Cup holders sa side at sa armrest. Practical at mas relaxing ang second row. Charging ports. May USB or power outlet sa likod depende sa year para charge phones or tablets ng passengers. Windows. Power windows, big side windows for good outward view. Mas komportable ang feeling ng open space. Third row. Anong meron? Seating. Third row bench seat, usually 3 seats. Mas tight ang space kaysa second row pero okay pa rin for adults or kids. Folding capability. Foldable backrest, 60-40 sa ilang variants. Pwede i-fold para dagdag cargo space. Cargo or boot space. May space sa likod kahit naka-up ang third row. Pwede mag-carry luggage or grocery bags. Easy entry or access. Pwede i-slide at i-tilt ang second row para umakyat sa third row. Mas madaling pasukin ang third row seats. Back or tail lamp features. Number 1, halogen tail lamps. Standard halogen bulbs sa G variant. Nagbibigay ng basic visibility sa gabi o maulan. Number 2, brake lights. Bright red lights, nag-iilaw kapag nagpreno, alert sa kasalubong at kasunod na sasakyan. Number 3, turn signal lights. Amber color, integrated sa tail lamp housing. Nagbibigay sa likod kung saan kaluliko. Number 4, reverse or backup lights. White lights sa tail cluster. Nagsisindi kapag naka-reverse, alert sa pedestrian at sasakyan sa likod. Number 5, reflectors. Integrated sa lower bumper area. Nagre-reflect sa headlights ng ibang sasakyan kahit naka-off ang tail lights. Estimated fuel consumption. Approximate figures. City driving, around 10.7 kilometers per liter, approx. Highway driving, around 13.6 kilometers per liter, approx. These numbers are rough estimates based on typical tests or user data. May vary depende sa driving style at conditions. For safety, passive and active safety features tulad ng ABS, anti-lock braking system, EBD, electronic brake force distribution, VSC, vehicular stability control, HAC, hill start assist control, multi-airbags ng driver at passenger depende sa variant, ISO fixed child seat anchors, reverse camera plus rear sensors sa G at V variant. Ngayon mga sir at ma'am, pag-usapan naman natin kung magkano na nga ba mayon ang Innova G 2026. Alam ko ito ang inaabangan nyo. Let's go! SRP, 1,689,000 pesos. Pag financing naman, mag-down payment ka lang ng 275,000 pesos. Monthly, 34,850 pesos. Mga sir, disclaimer lang po, hindi lahat ng Toyota ay magkakaparehas ng quotation. Mga sir, huwag kalimutang check out ang car phone holder na maaasahan sa kahit anong biyahe man yan. Gusto nyo bang malaman ang full comparison ng GAT versus V variant? Click subscribe, i-hit ang bell at stay tuned sa susunod na video. Thanks sa panonood mga Car Fam. Kung gusto nyo pang makita ang car tips and reviews, click subscribe, tap notification bell at comment kayo sa baba kung ano pang gusto nyong i-review. Thank you!